Alright, and welcome to day 13 na ng ating kalokohan sa sarili. At ito ay day 13 na nga ng pagja-jogging at pagwo-walking natin. At this time, dahil maaga tayong nagising, wow, doon tayo nakapag-jogging, walking sa Santa Rita, Giginto, Manila Memorial, para paminsan-minsan may matinding fresh air naman tayo na nakukuha. Well, dito din naman, if you would notice, ito bahay namin, but we have a lot of trees dito sa likod. Mahilig kasi magtanim ang lola ko. Ngayon, pinagpapatuloy na ni tita. Ayun, nagpapakain ng mga manok niya. Actually, kanina, naisip ko itong i-share habang nagwo-walking ako. Hindi ko kasama yung pinsan ko. Shout out sa inyo dyan. Ingat kayo dyan sa Iloilo. Nasa Iloilo sila. Isip ko kanina, this was my habit before. Noong 2020, gising ako ng 4:30. Magja-jog ako dito. Ang tawag namin dito, paltok. Pero yan ay phase 2 ng industrial sa amin. Wala pang mga warehouses noon. So purely kalsada lang, kinalsada nila, and then bukid pa yung paligid. Kaya napakaganda pa rin mag-walking. But right now, binawalan na nila simply because may mga nagpapagawa na at may mga nawalan na rin. But anyway, going back to my story, ito yung naiisip ko kanina na paano nga ba tayo nakapag-start pumasok sa real estate. I get this question all the time. All the time. Yesterday, may kausap po tayo. Yung property kasi nila is nakatabi mismo sa property na in-acquire natin. Kaya kinausap ko muna sila kung ano yung plan nila. And it hits me this question like 10th time already. Paano kayo napasok dyan sa business na yan or sa real estate? Dahil napakabata nyo pa, sabi niya. The right words is, napakabata nyo pang investors, ano? Sabi niya. Paano kayo napasok dyan? Yan ang tanong niya. And I get this question all the time. Hindi lang siya, kung naniniwala sila na nasa real estate business nga ako. But I get this question as well when I try to apply sa loan sa bank, security bank. Yun ang mga question nila, paano nga ba natin napasok ang real estate. And I'm pretty sure I've mentioned this already, na this is because my family or si tita nagba-buy and sell na. Actually, siya ang sanlaan ng properties dito sa lugar namin, at kilala din naman yung family na namin. So I would say I did not start from scratch kasi growing up, I can hear all those terms na extrajudicial, judicial title, okay ba papel niyan, BIR, capital gain tax, document stamps, and so on and so on. At it was only now na bumalik ako dito kasi pinag-aral na ako sa Manila, and I was incorporate for 15 years nga sa BPO. Nung nag-start ako dito, ay ginamit ko yung puhunan na namana namin ng kuya ko. So, hindi ako magmamalaki na I started from scratch, from rags to riches, ganyan. Hindi. Kasi hindi talaga. Just growing up, hindi lang talaga ako binibigyan ng pera ni tita. I was forced to work on my own. And hindi ko naman yun pinagsisisihan kasi sobrang ang dami kong natutunan sa kalsada, living alone. Kung matagal na panahon, magdadrama ba tayo dito? This is just me sharing. Kanina, nung naglalakad ako, and I was, kasi pag ganito ang ginagawa ko, jogging, walking, I was listening to a YouTube. Kasi di naman ako makakapagbasa nun, di ba? I started before, gamit ko lang phone and earphone. Nung nagsisimula ako mag-jogging sa paltok, ang pinapakinggan ko that time, si Arvin Orubia. Because I wanted to know, I am looking for a mentor, how to really start a business. Ang hirap po manghingi ng advice sa mga taong walang business. Kasi they do not know the experience firsthand. So, kanina, nare-reminisce na naman tayo. I was walking alone. Ayan, and then, ang pinapakinggan ko this time, si Grant Cardone. Grant Cardone, if you would search him on the internet or on the YouTube, is a real estate practitioner. As in, talagang ngayon,
parang nagmo-move forward na siya dahil nasimulan na niya. And this is me doing the same thing. From Arvin Urubia na papaano makapagsimula ng negosyo nang walang puhunan, na ang puhunan lang ay 5,000, na ganito lang ang puhunan, na walang kahit ano. Listen to Arvin Urubia. He is one of the best man that you can see out there, because he is not sharing his success. He is sharing his failure. At napapag-aralan namin yan tuwing mag-Zoom meeting kami. His webinar really helped us. Madami kami, helped me in starting that business. Right now, nung nagsa-step tayo sa pangalawang mundo, I was listening to Grant Cardone na kasi I have found my chosen path, in which dito nga sa real estate industry. So to top it off, I'm not an attorney, hindi ako broker, hindi rin ako agent. I am a real estate practitioner wherein I buy or we buy real estate. Yan na, para malinaw po sa mga makakapanood nito. And yun nga, kanina, nagre-reminisce tayo na sinisimulan ko yun. And I was really thinking, nagsimula ako mag-business, yun talaga ang nawala. At yun din pala ang hinahanap ng katawan ko ngayon. Other opinion sa papasukin nating larangan, and stepping up pag nakarating ka naman na doon. Hindi pala siya nagwo-work in a way na pag nakuha mo yung success sa level 1, magwo-work din siya sa level 2. Simply because, tulad ng nararanasan namin ngayon, in level 2, there are a lot of people na who will see you in two ways. People that you will inspire, and people that you will get them offended. Tama ba yung term ko? Basta ganon. Kasi ako sanay nang nag-aano ng negative. Right now, yun ang nararanasan namin ngayon, but that's okay. It's part of the process. Yes, I can cry. I can just stop. I can just, kasi mahirap siya talaga eh. Mahirap siya talaga. Pero habang nangyayari yun, the universe, God is really good. God is really helping me. Kanina, ang ganda lang sinabi ni Grant Cardone na you don't have money problems if you don't have money. Diba? You don't have money problems if you don't have money. But if you have money problems now, make sure that it is a lot of zeros. And ganun pala talaga, lalo sa pinasok kong larangan. And Grant Cardone is in real estate. I am in real estate. So, I just found my new mentor. Yun. And I am really enjoying in his podcast now. I'm following him now in YouTube. Medyo mayabang nga daw siya, sabi niya. But, that's what get him into place. So, nag-iisip tuloy ako, kailangan ko ba maging mayabang? Mayabang na or not be humbled, kasi ngayon pag masyado naman akong humble or mababa, people just kung usaping respect, minsan nakakalimutan ng mga tao. But most of the people naman na nasa paligid ko is, of course, it doesn't matter what you are, I respect you. Even si Boy Etneb, tawag namin dyan Boy Etneb, si Boy hingi ng 20 tuwing lalabas kami sa pinto ng opisina namin. I respect that guy. And hopefully, yung respect lang, minsan mararamdaman mo, hindi lang siya in physical form. The energy, the intention, you will feel if people are bullying you. Ito, kwento lang naman. I am just telling a story. So that's how I started my business, listening to the right people. And kahapon nga, eto, share ko sa inyo mabilis yung nangyari kahapon. Nakapag-vlog ako ng konti. Although, gusto ko mag-video habang kakwentuhan ko sila mag-asawa na owner ng property yesterday. But, nahihiya talaga ako. Maybe next time I could have just asked for their permission to set up a video. But, yun nga kasi, even me kasi talaga, nahihiya din eh. Ako yung na-out of words kapag may nakaharap na camera and makikipag-usap ako. Yun nga, natututunan naman natin, katulad nito,
nakakapagkwento na ako ng hindi na mukhang scripted. Kasi nung una talaga, I was using this teleprompter para mabasa ko, para matandaan ko. And ngayon, natututo na ako mag-post ng tama. Wow! Mag-post ng tama. And then, mag-edit ng mga bakel-bakel ko. One time nga, nasa sasakyan kami ni Ma'am Chit, tawa siya ng tawa eh. Kasi paulit-ulit yung sinasabi ko, ina-edit ko naman yun. So yun, ito ang sharing natin for today's video. Again, day 13 na tayo sa ating pagja-jogging at pagwo-walking, at isasabay ko nga ang pag-upload nito every day kahit walang nanunood. So yun lang, kung nakaabot ka dito, ako nga pala si Cowie, isa ako sa founder ng Treehouse Real Estate and Ventures. Pa-follow naman din po pala, ito yan, Treehouse Malolos official Facebook page namin. And we also have here in YouTube, aside sa account ko, pa-subscribe na din, Cowie Santos. Meron din kami Treehouse Malolos. Ito yan, share ko din yan. So, ayan. I hope kung may mga panood man nito is may natutunan kayo na kaunti. Kaunti lang naman talaga ang dapat natin gawin every day. Katulad ng pagja-jogging ko at pag-walking. Hindi naman nga talaga kailangan ng napakalaking step agad. Hindi ko kailangan magyabang. Diyos ko, laki-laki ng tiyan ko pag tumatakbo ako. But I know someday, that one day will get us on that step na gusto natin. At yun din ang ginagawa ko ngayon sa pagja-jogging ko nga. Yun na nga. Yun lang po. Ako nga pala ulit si Cowie, nagsasabing kahit gaano kalupit ang mundo, huwag natin kakalimutan maging mabuting tao. Yun lang. Ciao, bye!